Malaking good news to, finish na Claire kumanta. Sinabing basura na ang Pinas. Sa pool lahat kay VP. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay na reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Okay, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Claire, naniniwalang matatanggal si BBM? Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Ayan, syempre, supportahan natin niya si Coach Oli, mga katunay. Bisitahin niyo din ang channel ni Coach Oli. Pagpatuloy natin. Matindi yan. Inamin, naniniwala matatanggal si BBM at inaming basura na ang Pilipinas. Pag-usapan po natin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Hinahanap ni Claire si VP Sara. Sino ba raw ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa o si VP Sara? Po ang belta ng palasyo sa Vice matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Papunta Halili. sa basurahan? Looking na tayo sa kahirapan, it seems that we are working to go to the dumpster. As I said noon, As I said, we are on this road to perdition. Papunta na tayo sa basura. Ang sinabi ni VP Sara, we are on our way to dumpster. and on this road to perdition, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Totoo naman sinasabi ni VP Sara. Kayo ba? May nakikita kayo? Ganun sinasabi ni VP Sara na parang papunta tayo sa basura. Ay nako mga katunay kayo, ano ba nararamdaman nyo? Ano ba nararamdaman nyo? No? Sa nasabi ni VP Sara na yan, papunta na ba tayo sa ganun? Proyekto? Ako nakikita kong proyekto nila. Proyektong siraan ang Duterte. Mapatunayan ko, baka sasabihin fake news ako. Saan ka nakakita na yung tatay pinadala sahig sa ICC base sa illegal arrest? Tapos, yung anak pinadadaan sa impeachment. Yung ba naman, katanga mo na lang kung hindi mo alam na talagang ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte. Hindi, sa totoo lang, no, tama naman yung sinabi ni Coach Oli. No, simulat sa pool talaga, no, nang naging mainit tong mga balitaktakan na to sa mga Duterte. Hindi na natapos. 'Di ba? Hindi na natapos. Sa dami ng hinaharap na problema ng bansa natin, no? Ang daming nahihirapang tao, ang daming nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Hindi nila nakikita kung ano yung nagiging tunay na problema ng bansa natin. No, hindi na nila napapansin dahil sa kakatutok nila sa mga Duterte. Kasi nga nagsimula to talaga, para sa akin hindi nagsimula to dahil sa kung ano yung confidential fund. Yung mga nagastos ni BP Sara daw na mabilis ginastos ng ganun-ganun. Alam nyo, para sa akin, hindi yun ang tunay na dahilan. No, parang ano na lang yun dahilan lang ng konti, dahilan lang nila yun. Pero para sa akin kasi, ang tunay na dahilan dito, para sa akin, opinion ko to. Simula nung nakita na naging number 1 si BP Sara sa mga sa mga survey sa presidential, 'di ba? Halos nung lumabas 'yon, doon na nagbago yung tingin kay BP Sara. Kasi nung hindi pa lumalabas yung mga survey ng presidential noon, ayos naman wala namang problema 'Di ba? Wala namang mga ganito. Pero nung lumabas na yung number 1 si BP Sara kahit sa ang survey, 'di ba? Doon sila nabulabog, doon sila parang natatakot. Syempre, ano ba 'yan? Naramdaman na natin yung digong nung presidente siya. Syempre, pag umupo si Sara Duterte, baka mamaya yun na naman, mas matindi pa. 'Di ba? Paano naman yung mga, syempre, yung mga nakaka-jackpot ngayon, maaaring maputol, 'di ba? Doon lang yun ang gumising sa kanila Kaya talagang hindi na nila tinigilan yung mga Duterte simula nang nangyari yon. Hindi na nila tinigilan. Kung ano-ano na yung binabatong kaso sa mga Duterte, kung ano-ano na yung binibintang sa mga Duterte, hanggang sa nagkainitan na lahat, nagkainitan na sa Congress, pati presidente, nagkainitan na, yung dating magkakaibigan sa Uniteam, nagkatablahan na. Diba? Doon lahat Doon lahat ng galing, parang doon lahat nagsimula. No? Pero alam nyo
Masyado kasi silang masyado silang naging takot. 'Di ba? Masyado silang naging takot. Samantalang si VP Sara, hindi naman siya nagsasalita kung tatakbo siyang presidente noong mga panahon na 'yon. 'Di ba? Ang nadidinig natin kay VP Sara, wag na natin pag-usapan 'yan kasi masyadong maaga at parang wala kang planong tumakbong presidente si Sara Duterte. Kahit si Tatay Digong nga sinasabi, pag natapos na si VP Sara sa pagiging vice president, tama na 'yun eh. 'Di ba? Tama na. Kasi nga alam niya ang pagiging presidente talaga ay mabigat na pasanin talaga 'yan. 'Di ba? Ayaw niya na isubo yung anak niya ron. Oh, hindi niyo ba naisip na baka hindi tumakbo si Sara Duterteng presidente? Kasi masyado kayong naalarma, masyado kayong natakot. 'Di ba? Kaya ganyan. Ngayon nababalitaan niyo na baka sakaling tumakbo si VP Sara sa 2028. At kung si VP Sara tumakbo sa 2028, hindi niyo siya masisisi. 'Di ba? Baka sabihin ng iba diyan. Oh, akala namin di ka tatakbo tapos tatakbo ka pala sa 2028. Alam nyo, kaya siya tatakbo. Kayo mismo ang nagtulak sa kanya eh. Kayo mismo ang nagtulak sa kanya para magkaganyan siya. Kahit hindi niya pangarap maging presidente, kahit ayaw niya niyang posisyon na yan, at gusto niya lang maging mayor lang uli ng Davao, kayo ang naglalagay dyan. Dahil iniinis nyo na siya, sinusubukan nyo na siya, masyado nyo nang binabaon ng mga Duterte. 'Di ba? Kaya talagang maiisip ni VP Sara lumaban. So para makalaban siya, anong gagawin niya? O 'di ba? Pagdating ng eleksyon sa 2028. 'Di ba? Kayo yung gumawa ng sarili nyong problema eh. 'Di ba? Kung tutusin, hindi naman dapat problema ang mga Duterte. 'Di ba? Hindi naman sila problema eh. Hindi naman sila naghahangad ng mataas na posisyon eh. 'Di ba? Ulitin ko, sinasabi nga ni PRRD, ayaw niya nang patakbuhin yung anak niya. Si VP Sara, wala naman sa isip niya tumakbong presidente. Baka nga pagkatapos ng vice president, ayaw niya na. Hindi niyo inisip. 'Di ba? Isipin mo mag-anak, mag-ama, parehas ginigipit. Oh, yun Siyempre, nga. aminin ba nilang ginigipit yan? Ito totoo yung fake news ka, hindi ginigipit. Ano yun, tsamba lang? Mag-ama kakasuhan nyo? Oh, naman. Huwag yung binubola taong bayan. Alam mo, natuto na ang taong bayan sa pambubudol. Hindi na sila maniniwala dyan pa lang eh. Pati si VP Sara, masasama pa sa kakasuhan dyan sa AGK na yan. Dyan pa lang, alam na natin. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, kaduktong din dito sa Duterte. Dahil alam nila, malapit na kaalyado si Pastor Kibuloy ng Duterte. Di ba? So, ewan ko lang sa inyo kung hindi nyo pa makita na wala ng proyekto. Meron ba kayo nakikita mga infrastructure? Bumababa ba ang presyo ng bilihin? Bumababa ba ang krimen? Anong bago sa Pilipinas? Ano? Bagong balita para sirain ng Duterte. Yan. Ayan. Para sa nangyayari nga ngayon nakakatakot ng maglalalabas eh. Dati, nung panahon ni Tatay Digong, nakakatakot lumabas dahil may pandemic. Di ba? Baka mamaya mahawa ka. Pero mas patag nga nung panahon nun kasi ang daming pulis sa kalsada, ang daming militar sa kalsada. Di ba? Safe na safe. Pero ngayon, Diyos ko, baka pag naglakad ka, meron kang iPhone, maglakad-lakad ka sa kalsada tapos alas 12 ng gabi. Baka pag uwi mo ng bahay mo wala na, kahit saplot, wala ka na suot eh. Di ba? Kung sana ba, okay lang na hold upin ka eh. Minsan, di ba? Tinetegi ka pa. Yun ang masama doon. Yan, nararamdaman natin yan. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Ayun, hinahanap. Ayun. Nawawala daw sa Pilipinas si Declare VP, si VP Sara. O sige, tuloy. Sige. Anong gusto mo kay VP Sara? Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Nako. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ito, sabi niya, hindi ba mas lalong magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ibig sabihin, Teka lang, no? Mag-comment na ako sa sinabi ni Ma'am Claire. Ayan ang Ma'am Claire. Claire Castro. Na kapag si VP Sara ang namuno sa Pilipinas, baka mapunta tayo sa dumpster. Eto lang yan eh. Parang sinabi nyo ho na ang mga taga Davao, ang mga Davaoeños ay napunta sa dumpster. Sa basura. Parang ganun. Kasi si Sara Duterte, namuno sa Davao yan.
'Di ba? Alam naman natin kung ano yung nagawa ng mga Duterte at ni VP Sara sa Davao. So ibig sabihin, lahat ng ginawa ng mga Duterte sa Davao o ni VP Sara sa Davao ay basura. No? Sa mga katunay naman natin dito ng mga taga Davao. Anong masasabi niyo naman doon sa sinasabi ni Ma'am Claire? No, na kapag si VP Sara daw ang namuno o naging presidente ng Pilipinas, mapupunta tayo sa basura. 'Di ba? Parang sinabi mo rin kasi, no, Ma'am Claire, no, uulitin ko, na lahat ng pinamunuan o yung pinamunuan ni VP Sara ay napunta sa basura. 'Di ba? Parang ganun yun eh. Kasi si VP Sara, okay lang na magsalita po kayo ng ganyan kung ano, halimbawa, kung hindi siya nanungkulan, ngayon lang siya nanunungkulan, kung ngayon lang. Kaso ang problema, ang tagal nang nanungkulan ni VP Sara sa sa Davao. At nakita naman natin kung ano yung naging resulta sa Davao ng pamumuno niya. 'Di ba? Kahit naman ngayong vice president siya eh. O kaya, wag na lang kay Sara Duterte, isama na din natin yung tatay niya. Naging mayor yung tatay niya sa Davao. 'Di ba? Nakita din naman ng mga tao kung ano yung nagawa ni PRRD. At lalo na nung naging presidente si PRRD. 'Di ba? Napunta ba tayo sa basura? 'Di ba? Parang hindi naman eh. Kaya parang yung sinasabi na baka mapunta tayo sa dumpster pag si VP Sara yung namuno, parang napakalayo. Medyo hindi ako kumbinsido doon. 'Di ba? Mas magiging basura tayo. So ito, nadulas. Alam mo kasi minsan, ang kadaldalan, nilalagay sa lugar. Ano siya eh. PCO siya eh. Pero ang PCO ay hindi para atake sa Duterte. Hindi para sagutin ng Duterte. Ipakita kung ano ang proyekto. Kita nyo na? Yan ang trabaho ng PCO. Ipakita kung anong ginagawa ng gobyerno. Para ipakita ang proyekto ng gobyerno. Hindi yung sagutin ng Duterte. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, ang proyekto ng gobyerno ay Duterte. Hindi, para sa akin nga kung may naririnig silang ganyan sa mga Duterte, no? Mas maganda kung magtrabaho na lang sila eh. Siyempre yung mga Duterte, si VP Sara, naiintindihan natin yan eh. Alam natin kung saan ang gagaling yung mga sinasabi niya. Siyempre masama loob niyan eh. Sa nangyayari sa kanila, sa ginagawa sa kanila. 'Di ba? Talagang makakapagsalita si VP Sara o yung mga Duterte ng ganyan. Lahat naman ng taong galit kung ano-ano masasabi niyan eh. 'Di ba? Ngayon, syempre, kayo yung mga nasa gobyerno ngayon, dapat nyo bang intindihin, no, yung sinasabi dapat mampatulan? Dapat hindi na eh. 'Di ba? Dapat intindihin nyo na lang kung ano yung nararamdaman nila eh. Syempre, ayun yung nararamdaman nila eh. Galit sila kung sa inyo, halimbawa kayo, may kamag-anak kayo na ganyan. Ipakulong. 'Di ba? Ipakulong ng ganto na hindi naman nadaan sa ano. Syempre magagalit din kayo. 'Di ba? Kung ano-ano rin ang sasabihin nyo. Ganun din yung nararamdaman ng mga Duterte. Dapat ang inaano nyo na lang is yung kung nagawa nyo na to, yung mission nyo, ganyan si PRRD, dali na sa ICC, nagawa nyo na yung mission nyo, bakit hindi nyo na lang ituon? Bakit hindi nyo ituon yung isip nyo para tulungan yung mga kababayan nating Pilipino? Hindi nyo na lang ituon yung isip nyo doon. Kasi nga syempre, mas kailangan na siguro yung serbisyo nyo. Kung ano yung magagawa nyo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Siguro, tapos na yan eh. 'Di ba? Nandiyadyaan eh. Huwag na para makipag-ano. 'Di ba? Kapag intindihan na lang dapat eh kung ano yung nasasabi ni VP Sara. 'Di ba? Banata ng Duterte. Ultimo sa bunganga nitong maaling ito, Duterte. Sagutin ng Duterte. O nadulas siya. Kadaldalan. Ano sabi niya? Di ba lalo tayong mapupunta sa basura kung ang magiging presidente si VP Sara? Parang nangyayari, disbakan eh, no? Parang kala mo rap lang eh. Leader natin. Di inaamin niyang nasa basura tayo ngayon. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. Pupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad Ulit. nila. Pupunta tayo sa dumpster. Hindi ba mas magiging Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan.
Unless, inedit yan ng frontline. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Di na paamin ka. Na basura na. Totoo naman eh. Totoo naman na sinasabi ni VP Sara. Wala naman kayo naggawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte. Oh, ang kamera, anong proyekto? Duterte pa rin. Yun nga Diba? di ba? Walang ibang talaga nakikita tayong matinding proyekto eh. Kasi di ba araw-araw sa ginawa ng langit at lupa, lagi na lang ang nagiging topic sa mga balita, sa ganito, ganyan, hearing, Duterte, hearing. Di ba? Lahat, puro ganito, Duterte. May kasong Duterte, ganyan. Halos wala na, hindi na mapansin kung ano yung nangyayari sa bansa. Di ba? Buti nga, kilala pa kayo ng mga tao kahit pa paano eh. Pero yung mga tao, kilala nyo pa ba? Di ba parang hindi na? Jesus. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Magsilbi sa isang tao bilang Pilipino, marami pa ring umaasa. O sige, may punto kahit konti. Pero alam nyo, sinasabi ko nga, hindi pa rin natin masisisi si VP Sara kung bakit ganito ang ginawa niya na nagpunta siya sa ibang bansa para asikasuhin yung tatay niya. Ang tanong, sino ba ang aasikaso pa sa tatay niya? 'Di ba? Meron bang iba? 'Di ba? Kung merong ibang tao na tutulong kay PRRD, walang problema. Pwedeng bumalik si VP Sara, pwede siyang umuwi. Pwede siyang maglingkod bilang Vice President. Oo, sige, nandito sa punto na parang nakalimutan ni VP Sara na Vice President siya ng Pilipinas, na marami pa rin nangangailangan ng serbisyo niya bilang Vice President. Pero sa sitwasyong to, syempre, magulang niya, tatay niya yung nandoon at alam niyang wala ng ibang taong kikilos at tutulong pa kundi sariling kamag-anak na lang ni PRRD. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ni VP Sara, wala naman ibang gumagalaw dito. 'Di ba? Kundi sila lang. 'Di ba? Kung sino lang yung mga kasama ni PRRD, sila lang yung gumagalaw. 'Di ba? Bakit na lang hindi niyo na lang tulungan? 'Di ba? Hindi niyo na lang ganito, hindi rin kayo gumawa na. 'Di ba? Wala naman sanang problema. Kaya hindi may punto si VP, ang laki ng punto eh. No? Naiintindihan natin eh kung bakit nagkaganyan si VP. Ang ganda na sinabi niya, pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Oo. Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa'yo. No, naiintindihan ko yung mga na sinabi kasi sa ibang na oo, tatay niya nandoon at kailangan siya doon, pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice-presidente. O, inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Matatanggal. Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente, o kung ano man mangyayari sa presidente, o kung hindi niya na kayang i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap ka ng hanap kay VP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalit Ayun. Yung pinupunto ni Coach Oli. So, sinasabi na marami nangangailangan dito kay VP Sara, no? Pero yung mga taong sinasabi mong nangangailangan kay VP Sara, okay lang sa kanila yung ginagawa ni VP Sara ngayon dahil naiintindihan nila. Kasi kung hindi mo naiintindihan ang ginagawa ni VP Sara, wala ganyan na magiging komento ni Castro eh. 'Di ba? Ika nga dito. 'Di ba? May presidente naman eh. 'Di ba? May presidente na pwedeng kumilos. Kumbaga dito sinasabi Vice President si VP Sara, pangalawa lang siya. Kumbaga reserve, kumbaga kung may mangyayari sa presidente ganto, siya yung papalit. Parang ganun lang, parang naghihintay lang siya ng 'di ba? Ngayon, syempre, kapag may mga problema dito sa Pilipinas, merong mga lulutasin, hindi naman siya eh. Hindi naman yung Vice President ang lulutas niyan eh. Kahit sabihin nating may paraan yung Vice President para malutas yung kahirapan dito sa Pilipinas, hindi pa rin siya makakakilos dahil hindi siya yung presidente ng bansa. Lahat ng magiging desisyon niya, ikukonsulta niya lahat yan sa presidente. Hindi pa pwedeng walang aprobado ng presidente yung gusto niyang mangyari. Di ba? O kaya, uuwi siya dito, ano namang gagawin niya? O, di ba? Kung hindi naman siya makakaporma, wala nga siyang budget gano eh. Di ba?
Parang magiging design lang siya sa OBP, sa Office of the Vice President. O kaya ginagawa na lang ni VP Sara, o sige tulungan ko na lang yung tatay ko. Total, wala namang tumutulong sa kanya. Yung mga tao nga naiintindihan kung ano yung sitwasyon ni VP Sara eh. 'Di ba? Sana wag na lang natin kino-question 'yun. 'Di ba? Dahil may presidente naman tayo, kasi kung hinahanap nyo si VP Sara, ibig sabihin, hindi ba kayo kontento sa nagiging performance ng president at kailangan pa ng vice president? No, bigyan natin ng time si VP Sara. Syempre, nandiyadyaan pa yan sa 'di ba? Kumbaga, hindi pa siya makarecover sa mga mangyayari na ganito eh. Parang inaano niya pa eh, lalong-lalo niya, syempre tatay niya yun na doon, nag-aalala yan eh. Kung sana ba si PRRD 30 years old? 'Di ba? 30 years old lang, tas nandoon. Malakas pa. Eh syempre kita mo naman ang edad ni PRRD 80 years old. 'Di ba? Eh kung hindi mo mahal yung tatay mo, talagang wala kang pakialam, hindi mo pupuntahan doon. Hindi ka magpupuyat doon, hindi ka maggagastos para puntahan yun. Eh syempre mahal nila yung tatay nila. Palitan na ba si Marcos? Yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal kailangan si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon. Wala sa isip ko yan na matatanggal si Marcos o Bahala siyang manungkulan siya hanggat kaya niya. 'Di ba? Kahit naman ang mga Duterte, hindi ganoon ang hinihiling sa mga Marcos eh. Na tanggalin sa pwesto ang hindi humihiling. Kay PRRD nga wala akong nadinig na ganoon eh. Ang gusto nga ni PRRD, tapusin mo ang termino mo, pero ayusin mo lang. 'Di ba ganoon ang sinabi ni PRRD? Wala silang plano na magkaroon ng destabilisasyon, wala silang plano na sirain ng wala. 'Di ba? Wala. Kaya ako, sa akin din ang komento ko, hanggat kayang tapusin ng administrasyon ngayon, tapusin niya. Gawin niya. Pero hanggat may natitira pa, may 3 years pa eh. 'Di ba? Mas maganda ituon mo naman sa taong bayan. 'Di ba? Kung ano yung nangyayaring problema sa bansa natin. Matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga wala na pondo, kasi siyang even the intelligence funds ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si VP Sara? Wala naman siyang posisyon sa cabinet. Kaya daw pinapauwi, wala na silang maimbestigahan dito eh. Wala na silang ma-invite. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot. Para saan pa, di ba? So pinauuwi mo dito. Gagampanan niya na trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Hindi ako si Dishon yan ha? Tama ba ako? Sige, sagutin gusto ko kay Coach Oli, malawak ang isip ni Coach Oli talaga eh. Nahuhuli niya lahat eh. Di ba? Inaamin mo na. Bakit ka pauwi kay BP Sara? Oo. Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos? At kailangan ng palitan ni BP Sara? Nadulas ka na naman doon ha? Attorney Claire. Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Binigyan naman siya ng travel authority. Hanggang Abril, Hanggang Abril. Excited ka? Tapos na ba ang April? Si BBM pala ang di ba? Nagbigay. Hanggang Abril Claire? Di sana sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng travel clearance. Ang problema kasi dito, siguro, obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ng taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos eh. Hindi niya madiretso. So, bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yung Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalikan si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos. Yun lang. Anong patunay? Fake news ka? Di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pa nagpirma yung gulo hindi natin maintindihan. Ang gara kasi yung desisyon, yan ang isa sa mga naging Yung desisyon ganito, tapos bukas mag-iiba na naman. At saka kahuli-walang pumirma, di umano, si Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Parang kasi Tambi ngayon, parang napakatahimik ngayon Grabe Hindi siya ngayon nag-i-expose.
papapasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si PRRD ron. Di ba? Style ni BBM yan. Hindi niya aaminin. Kasi walang B. Walang B yan si Marcos. Walang B. Umisip ko ano yung B. Backbone. Walang B yan si Marcos eh. Tapos, ihayaan niya yung iba magsalita. Di ba? Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Obligasyon po niya maging vice presidente. Ano trabaho ng Vice Presidente? Obligasyon. Ah. Paano nga magiging obligasyon ni VP Sara maging presidente? Wala na nga sa kanya lahat eh. 'Di ba? Parang wala nga natira sa kanya eh. Ano pang obligasyon? Parang ginawa nyo na lang simpleng tao din. Parang hindi vice president ang turing kay VP Sara dito eh. Palitan ng presidente. Pag hindi na kaya, Parang naisip ko may vice president pala. Kasi nga 'di ba, tinitingnan natin parang hindi nyo naman tinatratong vice president si VP Sara eh. Halos nga kung sino-sino lang yung nagsasalita sa kanya, halos parang hindi siya nire-respeto, para vice president, syempre vice president pa rin si VP Sara. Kahit pa paano dapat nire-respeto, pangalawang pangulo 'yan eh. 'Di ba? Pero ang nangyayari kasi parang si VP Sara parang ordinaryong tao lang. Kung pakitunguhan. Inaamin mo, matatanggal na si Marcos. Naamoy mo ba? Pero ito sa akin na. Hindi, ito kasi sa dulo nitong balitan to sasabihin na wala pang sagot si BP Sara patungkol dito. Alam mo ito si Claire, parang walang puso. Dapat alam niya naman sa ating mga Pilipino, kahit sabihin may trabaho pa siya rito, pambihira kahuhuli lang ng tatay. Tama, yun yung sinasabi Ano ka ba namang natin. klaseng tao? Oo. Ano ka ba namang klaseng Pilipino? Tama yun. Tama. Yung tatay 80 years old, Yes, so yung sinabi ko kanina. magse-celebrate ng birthday. Gusto mong Yes. iwanan niya? Tama, Asan ang puso nitong si Claire? tama. Dapat iniintindi na lang Or- nila. Yung sinasabi ko nga eh. Inutusan to eh. Salita ni Marcos yan eh. Di ba? Kung hindi salita ni Marcos yan, tanggalin mo yan si Claire. Mali-mali ang sinasabi. Pero we assume na salita ni Marcos yan. Dahil hindi gumagalaw Oo, kanino mang salita yan, bahala sila. Basta ako naiintindihan ko si VP Sara kung ano yung punto niya. Kaya siya nandiyan dyan sa Netherlands. si Marcos. Hindi niya inaalis yan. So ibig sabihin, siya mismo nagpasabi kay Claire. Yusek niya yan eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.